Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, kung yung nakaraang linggo po, yung mga Nepo baby po, ang piniplex sila yung mga paggastos, yung kanilang marangyang pamumuhay, gamit ang pera galing sa flood control. Ngayon po, napag-alaman po ng balitang ito, na itong si Martin Romualdez po at si Saldico, nakabili po ng mamahaling sasakyan. Pero take note, hindi lang to basta sasakyan. Kung yung mga diskaya ay namimili ng mga luxury car, mag-ibahin nyo po si Martin Romualdez at si Saldico dahil ito, ang kanilang pinagbibili, yung lumilipad po mga eroplano. Siyempre, pag sinabing eroplano, hindi po biro ang presyo niya. $1 million po ang pinag-uusapan dito. Siyempre, hindi natin alam kung saan nila nakuha yung pambili ng ganyang klaseng mga sasakyan. Pero base sa balita na to, talagang nakakalula po yung presyo. At dinaig pa yung mga Nepo babies na ang ginagastos lang sa isang kainan 720,000 per meal. Pero dito, mas iba po ang ginagastos nito. Ano kaya ang mga nararamdaman ngayon ng mga nasasakupan nila o sa mga bumoto sa kanila na habang sila nasasadlak sa kahirapan, napeperwisyo ng baha, yung kanilang mga ibinoto namumuhay ng marangya. So ito, panoorin po natin itong balitang ito at maglaway po tayo sa mga pinagbibili ni Martin Romualdez at ni Saldico. Sa gitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni na House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng bill, talagang may dagdag na, no? Congressman Saldi Contractor ko. So parang middle name naging contractor na. Ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ilan daw ang binili na luxurious na passenger jet? 2 po ang binili ni Martin Romualdez. Kung yung mga diskaya pa isa-isa lang bili sa isang taon, 3 na halos nasa 20 million ang presyo. Saldico, 2 eroplano kagad ang binili bago siya bumitaw biglang House Speaker ng House of Representatives. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2. Isang $8 million at isang, magkano isa? Litin nga natin. Na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2. Isang $8 million at isang $35 million. Mga kababayan, hindi po pesos ang pinag-uusapan. I-convert nyo na lang po kung magkano yung $8 million at yung $35 million para sa 2 eroplano. So bago bumaba bilang House Speaker si Martin Romualdez, nabigyan pa siya ng pagkakataong makabili ng 2 eroplano na umaabot ng 35 plus 8, so $43 million lang naman po yung ginastos ni Martin Romualdez. So kamusta naman kaya yung Tacloban? Gumanda na po ba ang buhay ninyo? Kasi yung ibinoto nyong congressman, napakasarap na po ng buhay at nakabili na po ng 2 eroplano. O 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinapa-register na ng kanyang Missibis Aviation ang fleet nito. Partikular, nagmamadali na si Saldico na mapadischarge na yung 2 eroplanong binili niya para madala na doon sa ibang bansa. Siyempre, baka ma-freeze yung asset niya dahil mayroon tayo naririnig na balita na ilalaglag na itong si Saldico. Kaya minamadali niya na makuha na yung 2 eroplano ang binili niya para paano man lang kung siya makukulong, at least magamit niya muna, masakyan niya muna, ma-experience niya muna
yung kanyang dalawang nabiling luxurious na aircraft. So sa mga bumoto po sa party list po ng Ako Bicol, ito po yung naipundar na po ng inyong congressman na ibinoto ninyo. So dalawang eroplano na po yung nabili niya, isang chopper, isang jet. Sana po masakyan po ninyo yan. Nang sa ganun po, maramdaman din po ninyo yung experience na may experience ni Saldi po kapag sumakay siya dyan sa eroplano. Napakalaking halaga po yung ginastos dyan. At sana makaambunan man lang kayo kahit na experience, masakyan yung dalawang aircraft na yan. Nang sa ganun, maging sulit po yung inyong boto. Dahil kung hindi dahil sa boto ninyo, hindi po makakabili si Saldi po ng dalawang eroplano. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang namumuno sa aircraft leasing business, $36 million. So halos pumantay po sa presyo ng dalawang eroplano ni Martin Romualdez. Konti na lang. Siyempre, hindi naman pwedeng daigin ni Saldi ko yung kay Martin Romualdez na umabot ng $43 million. Yung kay Saldi ko medyo binabaala ng konti, $36 million. So, sa ganung presyo po, saan kaya nila nakuha yung ganung kalaking halaga para makabili ng ganitong luxurious na aircraft? business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Meron din umanong 5 luxury Bell choppers ang Misibis Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay. So yun, ginagamit lang pala nila yung chopper pang sundo sa mga VIP para dalhin sa isang luxurious na resort sa Albay. So sa mga taga Bicol na siyempre Ako Bicol malamang yung constituent doon ni Saldi ko, ito na po yung naipundar ng inyong kongresistang ibinoto yung party list. So nakabili na po sila ng mga mamahaling aircraft. Sa kamusta naman po kaya yung inyong kalagayan? Sana po umasenso na rin po yung buhay nyo kagaya ng pag-asenso po ng buhay ng mga congressman na binoboto ninyo. Well, nasa inyo naman po yan kung iboboto at iboboto nyo pa rin. Kung satisfied naman po kayo sa pinagagawa ng congressman ninyo, nasa sa inyo po yan. Pero isipin po ninyo, saan ba nila kinukuha yung pondo pambili ng ganitong klaseng mamahalin sasakyan. Ito hindi ito basta-basta luxury cars ha. Ito ay luxury aircraft. Kung yung Vizcaya naka-40 sasakyan, ito, kahit hindi sila bumili ng 40 sasakyan, $36 million lang naman ang ginastos si Saldi ko at si Martin Romualdez is $43 million. So kahit pag sama-samahin nyo pa yung pondong ginamit ng mga Vizcaya, wala pong tatalo sa dalawang to. Kaya bantayan po natin kung saan magtatago ngayon yung dalawang to. Kasi ang balita nga natin, itong si Saldi ko hindi na raw babalik ng Pilipinas. Dahil nararamdaman niya na ilalaglag na siya ng mga ibang congressman. Si Martin Romualdez naman, kaya nag-resign na dahil para pagtakpan lang yung, kumbaga para lang yung image na gustong ipakita nila kay Bongbong Marcos na corruption buster. Yun ang naging pinaka-pain. Kumbaga, parang pain. Parang ito yung pautot nila para masabi lang corruption buster si Bongbong Marcos na pinilit lang daw na pag-resignin itong si House Speaker Martin Romualdez. Pero abangan po natin sa mga susunod na araw kasi magkakaroon na po ng hearing ang Senado sa pamumuno ni Pampilo Lacson, siya yung bagong Senate Blue Ribbon Committee. Tingnan natin kung ano yung magiging takbo ng hearing at kung madadawit ka yung pangalan ni Saldi ko at ni Martin Romualdez. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.